Pag-uusapan pa rin natin ngayon ay tungkol sa standard form of quadratic equation. Alalahanin natin na ang standard form of quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals to 0. At laging tatandaan, a should not be equal to 0. Halimbawa, meron tayong the quantity x plus 8 times the quantity x minus 8 equals negative 11x. Kung FOIL method ang gagamitin, by the way, pag sinabi mong FOIL method, ibig sabihin nito, yung f dito, first term. Ibig sabihin, yung first term ng first binomial, imo-multiply mo dun sa first term ng second binomial. O stands for outer term. Ibig sabihin, yung x na to, ito yung outer ng first binomial at yung negative 8 ay outer term ng second binomial. So, x times negative 8. Then, inner. Ibig sabihin ng inner, yung nasa loob ng inner term. Yung 8 dito ay inner term ng first binomial, imo-multiply natin sa inner term noong second binomial. Habang ang L dito stands for the last term. Yung last term ng first binomial, imo-multiply mo naman sa last term ng second binomial. So, anong magiging result nito? So, first term times the first terms, x times x gives you x squared. Outer terms, x times negative 8 gives you negative 8x. Inner term, 8x times x gives you positive 8x. Last term, 8 times negative 8 gives you negative 64. Then, ang sunod nito, you just copy x squared. Then, yung negative 8x at yung positive 8x pag kinumbine, 0. So, hindi na natin ipapakita dito yung 0x. So, ang natira na lang ito, negative 64. Copy mo na rin yung negative 11x. Tapos, ang sunod na gagawin natin dito, i-transpose mo na lang yung negative 11x sa kabilang side ng equation. Sa left side ng equation. At kapag i-transpose natin yung negative 11x, magiging na itong positive 11x. So, therefore, pwede nating masabi kung anong value ng A, ng B, at ng C. Pero may isa pang paraan para makuha natin yung simplified form o yung standard form. Ito yung tinatawag na product of the sum and difference of binomial. Kung papansinin nyo kasi, yung ating binigay na halimbawa, halos parehas na parehas yung dalawang binomial. Yung pinagkaiba lamang ay yung positive at negative sign. So, merong mathematical principle, halimbawa dito yung the quantity m plus n times the quantity m minus n is just equal to m squared minus n squared. So, product nga, ibig sabihin multiplication. So, yung binomial na to, minultiply sa ikalawang binomial. Sum, dahil yung sign dito is addition. Difference, dahil yung pangalawang sign dito sa pangalawang binomial is subtraction. Then, binomial, dahil parehas naman to binomial.
And tingnan ninyo ang result dito, in-squared mo lang yung m, in-squared mo lang yung n, pero yung nasa gitna is negative sign. So, pwede nating magamit yung ganitong principle or mathematical principle para ma-shortcut natin o para mas madali yung pag-compute kung ganito yung halimbawa. Kung halos parehas na parehas yung dalawang binomial at ang pinagkaiba lang nila ay yung sign na nasa gitna nila. Yung isa positive, yung isa ay negative. So, halimbawa, ganun ang sitwasyon. Kagaya nito, yung x, parehas sila may x, 8, parehas 8. Ang pinagkaiba lang, positive ito, yung first binomial at yung second binomial ay negative. So, therefore, pwede mong sabihin na kunin mo na lang yung squared ng x, tapos yung squared ng 8. Tapos tandaan ninyo, yung nasa gitna dapat negative sign. Ito, negative sign. Tapos isimplify nyo na lang. The squared of x, simply x squared. And the squared of 8 is 64. Take note, dapat negative sign pa rin yung nasa gitna. Huwag nyo nang baguhin. So, negative pa rin yung nasa gitna pag ganito yung sitwasyon. Pag product of the sum and difference of binomial. Kasi ang in-squared nyo dito ay yung 8. Hindi nyo isinama yung negative sign. So, in-squared nyo lang yung 8. The squared of 8, ibig sabihin yan, 8 times 8, yan, 64. Equals to negative 11x. Tapos, ang sunod nyo gagawin dito, transpose mo naman yung negative 11x sa kabilang side ng equation. Tandaan ninyo, pag tumawid na yan sa equal sign, nagbabago na yung sign. From negative, magiging na yan positive 11x. So, yung bagong arrangement natin, x squared plus 11x minus 64. So, therefore, pwede mo nang malaman yung value ng a, value ng b, at value ng c. So, ang value ng a dito ay 1 dahil ang katabi nitong coefficient ay 1 ng x squared. At yung value ng b ay positive 11. At yung value ng c ay negative 64.